Sa isla ng Boracay, hindi lang turismo at puting buhangin ang usapan, kundi ang mas malalim na hangarin ng mga taga rito, isang bansang maayos, ligtas at malaya sa katiwalian. Sa nalalapit na halalan, umaasa silang ang mga ihahalal ay hindi lang magbibigay ng pangako, kundi tunay na kilos para sa pagbabago. Narito ang report ni Hannah Jane Sancho live mula sa Boracay. Hannah, magandang gabi. Sa kabila ng ganda ng isla ng Boracay, may tahimik, ngunit matinding panawagan ang mga kababayan natin dito. Ito ay ayusin ang Pilipinas. Hindi lamang ito sa usapin, ng kahirapan o ng iligal na droga, kundi sa mas malalim na sugat ng lipunan, korupsyon, kawalan ng hustisya at pagkakaroon ng lideratong tunay na makatututok at pagbibigay ng pangailangan ng bawat Pilipino. Dito sa isla ng Boracay, simple lang ang nais ng ating mga kababayan, ang maisaayos ang bansa at matugunan ang matagal ng isyong kinakaharap ng sambayanan. Isa sa kanila si Desiree Segovia, Pangulo ng Federation of Women Associations in Boracay and Malay. Unang-una po ang problema sa droga. No? Talaga yun ang... kasi nung panahon ni Duterte talaga, ramdam na ramdam namin, especially kaming mga kababaihan, yung safe kami. No? Kung where we are and where we're going, kahit gabihin kami sa daan, and safe na safe kami because alam namin na ang mga drug addicts or ay natakot at that time, takot na magkaroon sila ng krimen o gumawa sila ng mga karumal-dumal na krimen. Si Ani Sangario, sa 2 dekada nang naninirahan sa Boracay, ay naniniwala na dapat ding masawata ang korupsyon sa gobyerno. Ang dapat po ayusin sa ating Pilipinas, sa bansang Pilipinas, ay yung corruption. Si Marilyn Rosales, na 15 taon nang naninirahan sa Boracay, ay ganito rin ang pananaw. Ma'am, kailangan po, zero corruption tayo, ma'am. Bakit po? Kasi ma'am, pag corrupt yung namumuno sa gobyerno natin, ma'am, walang mangyayari sa ating gutom po tayo, ma'am. Si Aileen Monteron, na tubong Mindanao at 20 taon nang nakatira sa Boracay, ay binigyang diin ang kahalagahan ng kapayapaan at katatagan sa bansa. Una, kriminalidad, kahirapan, tapos yung korupsyon. Bakit po? Dahil sa ngayon po, akala po namin noon ay patuloy po ang yung plano ni Presidente Duterte. Pero kami po ay nabigo. Dahil dito umaasa ang mga taga Boracay na sa darating na midterm election, maihahalal ang mga leader na tunay na magbibigay ng solusyon sa mga problemang ito. Isa sa kanilang sinusuportahan ay si Pastor Apollo Sikibuloy, na ang pangunahing advokasya ay zero corruption. Pastor Kibuloy, of course, he grew a very strong religious group, so that's something that you should be something very very impressive, no, sa kay Pastor Kibuloy. Ang masasabi ko po kay Pastor, nung dalaga po ako, supporters na rin ako ni Pastor Apollo Sikibuloy kasi din po ako ng yung mga niya sa simbahan. Nag-ano na rin po ako, kaya alam ko na rin po yung mga ginawa niya ng mga maganda po, ma'am. May payo naman si Aileen Monteron para sa mga humuhusga kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Siya naman po ay hindi pa hinatulan at hindi naman po lahat ng mga kasamaan na binabato sa kanya ay mali. May nagawa naman po siyang tama at marami naman po din siya natulungan. Almar, kanina nga ay isinagawa kung sa yung pagtitipon dito ng mga supporters si Pastor Apollo Sikibuloy kasama yung mga kandidatong ini-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa isla ng Boracay. At ito ay bahagi ito sa simultaneous rally na ayusin natin ang Pilipinas na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Almar? Right, maraming salamat Hannah Jane Sancho sa iyong report live mula dyan sa Boracay.